Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano ka nagtitiwala sa plano ng Diyos para sa iyo? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin si San Pedro ay tinanong si Jesus. Sabi niya, ano ang mangyayari kay Juan, yung alagad na nakahilig sa dibdib ni Jesus sa huling hapunan? At sinagot siya ni Jesus, sabi niya, kung nanaisin ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo ngayon? Anong inaalala mo, Pedro? Parang yun ang gusto niyang sabihin. Tayo ay may kanya-kanyang biyaya sa ating pagsunod o sa ating paglalakbay dito sa lupa. Minsan may mga tao tayong nakikita na simple ang kanilang buhay. May nakita tayo minsan sobra-sobra ang biyaya. Pero paano mo ito natatanggap? Paano mo ito tinatrato sa iyong buhay? Ikaw ba'y naiinggit? Kung hindi ka ganun na mas, yung iba parang mas biniyayaan ng Diyos, mas maraming natatanggap, mas maraming napupuntahan o mga bagay na nakikita mo na wala ka. Ikaw ba'y naiinggit? Kapatid, ang Diyos lang ang may desisyon kung ano at kung sino ang pagbibigyan niya at hindi ng mga bagay na ipagkakatiwala niya. May mga pagkakataon na hindi natin maintindihan o maunawaan dahil alam niya kung sino at ano ang karapat-dapat para sa atin. At alam niya yung makakayanan natin. Na dapat ang pagtuunan lang natin ng pansin ay ay ang tanggapin ng maluwag, mahalin ang ipinagkatiwala sa atin at pagyamanin. Hindi na natin kailangang ikumpara yung sarili natin sa iba. Kaya ka nalulungkot dahil kinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Ay wala ko nito, ay meron siya. Dapat ang pagtuunan mo ng pansin ay paano mo pasalamatan ng Diyos, paano ka magtiwala sa Kanya na alam niya ang mas makakabuti sa iyo. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo ngayon, na maggalak, magpasalamat, may kapayapaan sa iyong puso na tanggapin kung ano ang plano niya para sa iyo. Mahal ka ng Diyos, kapatid, mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Ipagkalat natin itong mabuting balita. Si Jesus ang mabuting balita.